Hello po, kumusta kayong lahat? Riley Soy Anime pala. Ito na ang bagong episode ng One Piece 1095. Sana huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa channel ko dahil malaking tulong na po ito sa channel ko. Hinahabol ni Buggy ang isang squirrel monkey na nagnakaw ng kanyang trademark na ilong. Ang mga mababang ranggo na Marines ay sinabihan na mapanatili ang distansya mula sa gitna habang sina Vice at Rear Admirals ay nananatili sa likod. Ang dahilan ay ang mas mababang ranggo na mga sundalo ay hindi, karapat-dapat, na nasa presensya ni Saturn. Ang ilang mga Marines ay tumutugon sa kanyang pagdating na may pagkabigla at pagkalito habang ang iba ay naghahanda na bumaril kay Bonnie para sa pagsaksak kay Saturn. Gayunpaman, inutusan ni Saturn ang lahat na tumayo, na sinasabing kung ayaw niyang masaksak, siya ay umiwas. Pinilit niya si Bonnie na paalisin siya sa pamamagitan ng paglabas ng isang bagay mula sa kanyang mga mata at hinawakan niya ito, kinuha din ang espada. Sinubukan siyang tulungan ni Sanji ngunit nasaktan siya sa parehong pag-atake at bumagsak sa lupa. Ang sugat na dinanas ni Saturn pagkatapos ay gumaling kaagad sa pagkabigla ni Franky. Sinusubukan ng ilang Marines na samantalahin ang sitwasyon at makuha si Dr. Vegapunk, ngunit inutusan sila ni Saturn na huminto, na nagsasabi na wala silang matatakbuhan. Pagkatapos ay ininsulto niya si Kizaru sa sobrang tagal niyang natapos ang kanyang trabaho at mahinang humingi ng paumanhin si Kizaru, na sinasabing hindi siya makakagalaw ng ilang sandali. Naiintindihan ni Saturn kung bakit ganoon at lumakad papunta kay Luffy, na agad niyang sinubukang saksakin gamit ang isang paa. Sa kabutihang palad, tinulak ni Franky si Luffy palabas ng strong right at pagkatapos ay hinawakan siya, dinala siya pabalik sa kanyang tabi. Kinikilala ni Saturn ang lakas ng Straw Hat Pirates habang si Franky ay natatawa na kahit ang mga pinuno ng mundo ay gustong patayin si Luffy. Sinabi ni Saturn na hindi inaasahan ang presensya nina Luffy at Bonnie, ngunit napapalibutan sila at ang isla ay nasa bingit ng pagkawasak, kahit na gusto niyang makita silang magtangkang tumakas. Sinabi niya kay Dr. Vegapunk na siya ay nabigo sa kanyang pagkakanulo, ngunit salamat sa kanya para sa kanyang mga kontribusyon. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niyang mamatay ang lahat ng naroroon sa pinakamasakit na paraan na posible para sa pagsuway sa pamahalaang pandaigdig at itinanong kung bakit kapag sinabihan ang mga tao na huwag gumawa ng isang bagay, ginagawa pa rin nila ito. Sa lahat ng oras, hinihigpitan niya ang pagkakahawak kay Bonnie, na nagdulot ng sakit sa kanya, ngunit walang makakatulong sa kanya dahil pinipigilan niya ang lahat, na pinaghihinalaan ni Vegapunk ay dahil sa kanyang kapangyarihan sa Devil Fruit. Tinitingnan ni Bonnie si Saturn at sinabi sa kanya na pinatay niya ang kanyang ama, ngunit ipinahayag ni Saturn na si Kuma ay ipinanganak na isang alipin, isang labi ng Buccaneer tribe, na ayon sa kanya, ay nakagawa ng isang mabigat na krimen, at ngayon ay nawala na ang lahat kasama si Kuma ang tanging nakaligtas. Pagkatapos ay itinaas niya si Bonnie sa hangin at inutusan ang mga Marines na puntiryahin ang kanyang ulo habang hinihiling siya ni Sanji at Vegapunk na huminto. Sa isip ni Bonnie, naalala niyang sinabi sa kanya ni Kuma na noon pa man, gustong maging bayani ni Kuma na magliligtas sa mga tao sa paghihirap tulad ni Nika. Tinanong ni Bonnie kung palalayain din siya ni Nika, at kumpiyansa na sinabi ni Kuma na gagawin niya. Isang flashback ang nagsimulang maganap 47 taon na ang nakakaraan. Sa Sorbet Kingdom, ipinanganak si Bartholomew Kuma sa isang lalaking buccaneer na nagngangalang Clap at isang babaeng tao. Sa kabila ng mga kagustuhan ng kanyang Clap, ang kanyang impormasyon sa dugo ay nailalabas sa pamahalaang pandaigdig, na naging dahilan upang mahuli silang lahat at maging alipin ng world nobles. Si Kuma ay pinaghirapan at binugbog ng kanyang amo, at isang araw, sinabi sa kanya ng kanyang ama na namatay na ang kanyang ina. Si Kuma ay may kumpletong pagkasira ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mandirigma ng paglaya, si Nika, ay ililigtas siya balang araw, kaya kailangan niyang magtiis.
Nagsimula siyang sumayaw at kumanta sa ritmo ng tibok ng puso ni Nika upang pasayahin siya, ngunit pagkatapos ay binaril at pinatay dahil sa sobrang ingay. Makalipas ang ilang taon sa West Blow, ang World Nobles ay nag-organisa ng isang paligsahan kung saan nilalipulin ang isang buong populasyon ng isang isla na nagaganap tuwing 3 taon. Ang lugar ng paligsahan sa taong ito ay God Valley, na hindi nauugnay sa pamahalaang pandaigdig, at ikinagalit ng World Nobles dahil sa pangalan nito. Ang kanilang layunin ay upang patayin ang lahat ng mga tao sa isla at ang ilan sa kanilang mga mahirap na alipin, at pagkatapos ay angkinin ang isla at ang mayamang mapagkukunan nito sa pangalan ng pamahalaang pandaigdig. Sinubukan ng hari na pigilan sila, ngunit pinatay siya ni Garland Garland na dumanas ng napakalaking kaltas, gayunpaman, naramdaman niyang magbibigay ito ng magandang kapansanan sa ibang mga kalahok. Si Saturn ay naroroon sa panahon ng kaganapan at ipinaalam na si Kuma ay nahuli muli pagkatapos na subukang tumakas. Ang mga gumawa nito, gayunpaman, ay ibang mga alipin na nagsasabi sa kanya na kung siya ay tumakas, ang iba sa kanila ay mamamatay din. Napahinto sila sa pagdating ng isang batang Emporio Ivankov at ng kanyang kapatid na si Genie. Nakita niya si Kuma at sinabing narinig niya ang Buccaneer tribe na nagbahagi ng dugo ng mga higanti. Ipinagmamalaki ni Ivankov na mabubuhay siya at tinanong kung gagawin din ni Kuma.